Rason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas na ikawalo ng gabi. Araw ng Linggo, ikalabing-walo sa buwan ng Enero taong 2026. Binigyang halaga ng bagong pastol ng San Jose Nueva Ecija ang pagkakadaga sa kalikasan bilang bahagi ng simbahan. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Binigyang halaga ng bagong pastol ng San Jose Nueva Ecija ang pagkakadaga sa kalikasan bilang mahalagang bahagi ng misyon ng simbahan alinsunod sa diwa ng Laudato Si. Ibinahagi ni Bishop Samuel Aggaracar SVD ang advokasiyang We Are All Farmers na isang paanyaya sa sama-samang pananagutan sa pag-aaruga sa kalikasan at sa mga magsasaka, lalo't kinikilalang dadabigan bilang rice granary ng bansa. Hinada ang obispo sa kanyang mga advokasya sa kalikasan at mga magsasaka, lalo't ito ang nagpasimulang magtaguyod sa kinadang SVD Farms ng Divine Word Seminary sa Tagaytay City. Na bukod sa mga organikong pagkain ay nagiging sentro rin ng lugar ng mga pananangin at pagdininay. Pinaguna ni Cardinal Luis Antonio Tagle, ang Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization ng Vatican, ang Episcopal Ordination ng bagong obispo noong January 17, katuwang sina Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown at San Jose Occidental Mindoro Bishop Pablito Tagora SVD. Itinagda naman ng Diocese of San Jose ang pagduduklo kay Bishop Aggaracar sa February 6, 2026. Magbabalik ang mga bandita maming alas 9. Ako ang inyong kapanalig Norman Tikia, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Gandang gabi mga minamahal na kapanalig sa isa na namang gabi ng ating pagninilay ng salita ng Diyos. At ang ating pong programa ay tuwinay nagagalak sa tuwing tayo ay nagkakasama at sama-samang nabubusog, napapalakas, nabibigyan ng sustansya. Hindi lamang sa pisikal na paraan, hindi lalo na pa nga sa ating spiritual na pamumuhay at sa ating pananampalataya. No? Kaya nga po, kamusta ka ngayon? Kung ikaw man ay pinanghihinaan ng loob, palaging tandaan, no, na ang Diyos ay palaging kasama natin
at mas lalong konkreto na nauunawaan natin na siya ay kasama natin sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Kaya nga ngayon pong buwan na ito ng Enero ay ang Bible Month, no? Sa atin pong bansa, no? Idineklara ito ng ating konstitusyon nung nakaraan, no? Isinama sa mahalagang mga pangyayari sa kabuuan ng taon, no? Isang buwan sa kabuuan ng taon ay isang buwan ng pagninilay ng salita ng Diyos. Simula po bukas hanggang sa susunod na linggo, ang tawag naman po ay Bible Week, no? Isang linggo na pinapaigting, no, yung pakikipagniig nating lahat mga kapanalig sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa atin, sa madaling salita ang kanyang salita. At sa next Sunday po, ito yung tinatawag na Bible Sunday. Napakaganda pong linggo, no, na totoong bigyan diin, no, na ang salita ng Diyos ay hindi lang mga titik na pinagdikit-dikit kailangan basahin, no, kung hindi salita ng Diyos na naging laman, no. At ito po yung pag-uusapan din natin ngayong gabi, no, na napakahalaga, no, nung isang linggo ay kapistahan, no, ng pagbibinyag sa ating Panginoong Jesucristo, at ngayon naman po ay isang kapistahan na naman po, no, ang kapistahan ng Senyor Santo Niño o ng banal na batang si Jesus, no? At alam niyo po mga kapanalig, sa buong daigdig, sa mga simbahan ang ipinagdiriwang ay ang ikalawang linggo ng pangkaraniwang panahon, no? Ngunit sa ating bansa, dito sa ating bansang Pilipinas, para bang hindi natatapos ang mga kapistahan. Meron na namang isang kapistahan sa araw na ito nga ang Santo Niño, no? Napakarami pong nagdiriwang, no, ng mga parokya, no, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, no. Kanina nga medyo na traffic ako, no, pabalik dito sa seminaryo dahil yung isang barangay dito ay Barangay Santo Niño at nagdiriwang yung mga tao, no? Ngunit ano ba yung pinagdiriwang natin sa Santo Niño? At ito po yung pag-uusapan natin mamaya, no? Ngunit ngayon, napakabuti po sigurong umpisahan natin ang ating programa katulad ng palagian nating ginagawa sa pag-anyaya sa presensya ng Diyos upang tayo ay samahan. Ang kanyang banal na espiritu ay lumukob sa atin upang bigyan tayong inspirasyon at ang mga salitang ating mapag-uusapan ay totoong mga salita na nanggaling sa kalangitan na magliliwanag sa ating buhay, no? Kaya mga kapanalig, samahan niyo po kami sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat Diyos naming Ama sa regalo ng araw na ito, araw ng muling pagkabuhay ng iyong anak, araw ng aming kapahingahan sa iyong pag-ibig. Maraming salamat din po sa kapistahan ng Santo Niño. Sa totoo, sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan ng langit, ay pinili mong maging maliit ang iyong anak upang ipagkaloob sa amin ang totoong kahulugan ng kadakilaan. Sa gabing ito ay patnubayan mo kaming lahat, buksan ang aming puso at isip, totoong tanggapin namin ang kahulugan kung bakit nagkatawang tao ang aming Panginoong Jesus. At ang ito'y hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panginoong Jesus, ikaw ang kaligtasan, daan at katotohanan at buhay. Panginoon, iligtas mo kami. Mahal na Maria, Inang Maria, ikaw ang birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Ang gala sa puso ko ay dulot ng pag-ibig mo. Buhay ko ay nagbago nang dahil sa iyo. Binuhay mo ang pag-asa, ngayon ako'y maligaya. Anong ganda ng umaga ang aking nadama. Paalam na kalungkutan, hindi kita kailangan. Sa landas ko'y huwag kang maging hadlang. Santo Niño, Santo Niño, natupad na rin ang aking hinihiling sa'yo. Santo Niño, Santo Niño,
sa buhay ko ay dumating ikaw. Binuhay mo ang pag-asa, ngayon ako'y maligaya. Anong ganda ng umaga ang aking nadama. Paalam na kalungkutan, hindi kita kailangan. Sa landas ko'y huwag kang maging hadlang. Santo Niño, Santo Niño, natupad na rin ang aking hinihiling sa'yo. Santo Niño, Santo Niño, salamat po sa tulong ninyo. Santo Niño, Santo Niño, natupad na rin ang aking hinihiling sa'yo. Santo Niño, Santo Niño, salamat po sa tulong ninyo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan. Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Babalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia ngayon. No? Napakaligaya ko po mga kapanalig dahil ako nga po ang hinirang ni Cardinal Advincula bilang Minister on Biblical Apostolate at ngayong buwan na ito ay napakarami naming ginagawa at ginawa. No? Nung isang linggo po ay hindi ko nakasama sa programa sapagkat simula January 9 hanggang January 11 ay nandun po ako sa Antipolo dahil may ginawa kaming Bible Youth Camp na ginagawa namin taon-taon. Dinaluhan ng 110 na kabataan. Galing sa iba't ibang parokya ng Manila at galing din sa mga ibang dioceses lalo na sa Novaliches at sa Antipolo. Nagnilay po kami ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng mga programa rin ng mga kabataan din ng coordinator ay totoong tumanim sa puso ng mga nag-attend yung lalim
ng kahulugan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay at umuwi silang may dalang pag-asa at liwanag. No? At kahapon naman po, ang minamahal nating cardinal, no, si Cardinal Bingula ay minute, no. Pumunta po siya sa San Carlos Auditorium para i-meet po lahat ng Bible Apostles ng buong Archdiocese of Manila, no. Siguro mga lampas 300 po kami at doon po siya ay nagdiwang ng banal na Eucharistia, kasama po ako, si Father Rolly Garcia, ang NCR Biblical Apostolate Director, no, at ako po sa Manila, Director ng ARCAM MBA, at doon po ay kinomission muli kami ni Cardinal Bingula bilang isang bagong taon ng pagmimisyon, no? Sapagkat ang ministry po namin ay, totoo, sa bawat parokya ay may mga Bible Apostles na nagdinilay ng salita ng Diyos araw-araw, at maliban doon, kami sa ministry namin ay nagninilay kami ng salita ng Diyos linggo-linggo, no? Online, dahil iba't ibang lugar po kami. Ang tawag po namin ay Biblical Spirituality Weekly, no? Pwede nyo pong hanapin. Pwede rin po kayong mag-join, no? Nasa Facebook page po ng aming Arca Ministry on Biblical Apostolate kung paano mag-join, no? At yung mga Ministry on Biblical Apostolate po sa buong Archdiocese of Manila ay pumupunta rin po sa mga bahay-bahay, no, lalo na yung mga nasa periferis, no, nagdadala po ng salita ng Diyos. Pumunta rin po kami sa mga kulungan, sa mga ospital, no, at napakarami pong ginagawa. Na sana ay samahan nyo kami, no, sa inyong mga panalangin. O kaya naman kung nandito lang kayo sa Manila ay makipag-ugnayan po kayo sa amin para maisama rin po kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya punong-puno po ng kulay ang buwan na ito, Bible Month, no, sapagkat nabibigyan diin ang salita ng Diyos. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, balikan po muna natin yung tinalakay po, no, noong isang linggo, no, ni Father Oliver Parr, no, na topic na napakaganda po sapagkat akmang-akma sa kapistahan ng Baptism of the Lord, no. Ang teksto pong ginamit niya ay yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, no, kabanata 3, talata 26 hanggang 28. At ito po ay malapit at nakaugnay, no, sa binyag, no. Kaya nga ang tanong po ni Father Oliver ay paano mo sinasabuhay ang iyong binyag kay Kristo? At binigyan din po ni Father Oliver na ang binyag ay hindi lamang ritual, no. Totoo, nung nabinyagan daw tayo, umepekto yung sanctifying grace ng sakramento. Pero 50% pa lang daw yun, sabi ni Father Oliver, sapagkat yung 50% ay sa pagsasabuhay ng binyag. Ayun nga po yung tanong niya. At ipinaliwanag niya, paano ba isasabuhay ang binyag? Ano ba yung larawan? At binigyan niya ng diin na ang pagsasabuhay ng binyag ay katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. At ano raw po ang ibig sabihin ng krus? Ito yung kenosis ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kenosis po ay salitang Griego na to empty oneself. No? Ibig sabihin, ibinigay lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat-lahat, no? Para sa atin, no? Ibinaba ang kanyang sarili doon sa lugar ng kriminal sa krus, sa lugar ng paghihirap, no, para sa atin. At ayun din daw po ang paanyaya sa mga Kristiyanong nabinyagan, no, natutuong ibinababa ang sarili at iniaalay ang buhay sa kapwa at sa Diyos. Kung gusto niyo pong makitang muli, mapakinggan, mapagnilayan yung nakaraang linggo nating topic, no, punta po kayo sa FB page ng Arca Ministry on Biblical Apostolate. Ganon din po sa Veritas 846 at sa Pauline Multimedia, no? Ngayon po mga kapanalig, punta na tayo sa ating topic ngayong gabi, no? Na patungkol sa kapistahan sa araw na ito, ang Santo Niño, ngunit totoo na nakaugnay din dun sa pinag-usapan noong isang linggo, yung pagbaba ng Diyos, yung kenosis, no? Kaya nga ang topic po natin, ang Diyos na naging sanggol, pagninilay sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Ngayon po ang ating pong teksto ay mula kay San Mateo, no, kabanata 18, talata 1 hanggang 5. Ito po yung Bible text, no, mula sa Ebanghelyo na napakinggan na natin sa araw na ito, no, at napakarami pong mga bagay tayong narinig na, no, at ngayong gabi po ay susubukan nating palalimin, no. Ngayon po ang tanong, no, ang ating question reflection, bakit ang Diyos na makapangyarihan ay naging maliit na bata para sa iyo? Sapagkat may kaugnayan po ang pagiging sanggol at pagiging maliit na bata ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang ating pagninilayan, no? Ngayon po mga kapatid, ito na yung ating pag-usapan.
Kung pupuntahan po natin yung Ebanghelyo ni San Mateo, no, na ang unang nangyari roon ay nagtatanong yung mga alagad. No? Ang tanong nila, sino ang pinakadakila, no, sa kaharian ng langit? No? Who is the greatest, no, in the kingdom of God? Ngunit magandang basahin din yung tagpong ito sa ibang mga ebanghelyo at doon nakakatawa mga kapanalig, no? Sapagkat halimbawa sa isang ebanghelyo sabi roon, nagtatalo-talo yung mga alagad. At nung pinansin ni Jesus, bakit kayo nagtatalo-talo? Tinanong niya. Sabi roon sa ebanghelyo, sapagkat pinag-uusapan nila, pinagdidiskusyonan kung sino ang pinakadakila. At ito po mga kapanalig ang bibigyan muna natin ng diin, no, sa unang bahaging ito. Ang ibig sabihin kaya nagtatalo-talo yung mga alagad, kaya nagtatanong sila kung sino ang dakila, ay iba ang konsepto ng kadakilaan ng tao o para sa tao. No? Ang kadakilaan para sa tao ay something big, no? Isang napakalaking larawan, tanyag na tao naroon sa itaas, matagumpay, sikat, no, nagniningning. Ayun yung greatness. Kaya nga, dito sa ating ebanghelyo ngayon, para bigyan diin ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang kadakilaan, tumawag siya ng isang bata at iniligay sa harapan nila, no? Sa gitna nila. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hanggat hindi kayo nagiging tulad, no, ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ito mga kapanalig, no, parang ihinarap ng ating Panginoong Jesucristo ang konsepto at totoong kahulugan ng kadakilaan mula sa langit sa kadakilaang alam ng tao. At ito nga, baligtad na baligtad mga kapanalig, no, parang ang kadakilaan na alam ng tao ay yung tanyag, malaki, makapangyarihan, malakas, at inilagay na Jesucristo ang isang maliit na bata sa harap nila, no? Isang batang mahina, isang batang wala pang nararating, isang batang wala pang naaabot, isang batang hindi pa kilala. At para bigyan ng konteksto mga kapanalig, alam naman natin na sa Biblia, o mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, ang mga bata ay hindi ganoon kahalaga. No? Ibig sabihin, wala pa silang value, no, kung ikukumpara sa mga matanda. No? Halimbawa, di ba, sa pag binasa natin yung tagpo sa Ebanghelyo, halimbawa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, makikita natin doon na pinarami ng ating Panginoon ang tinapay at ang isda at sinabi roon, pinakain ang 5,000 lalaki. Hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. No, ang tanong, bakit hindi sila kasama sa bilang? Bakit hindi sila binibilang? Kasi nga hindi pa sila kabilang kung ang pag-uusapan ay yung kahalagahan. No? Kaya nga sa kultura ng mga Hudyo, ang isang bata ay wala pa. No? Hindi pa pwedeng pumagitna. No? Siya nga dapat ay maglingkod pa sa mga magulang. Sa isang tahanan nga dapat yung pinakabatang anak, no, ang naghuhugas ng mga paa ng kanyang mga magulang, no, bago pumasok sa bahay mula sa labas, no. O kaya naman siya yung nagdadala nung hugasang lababo, no, o hugasang planggana bago kumain ang kanyang mga magulang, no. At ito nga naunawaan ito ng mga alagad, no. Ay, ito pala yung kadakilaan at parang ipinapaunawa rin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang totoong kadakilaan ay hindi yung gusto ng tao. No? Kaya nga palaging may kaguluhan, may away-away, di ba? Kung narinig din po natin mga kapanalig yung unang pagbasa sa araw na ito sa mula kay Propeta Isaias, Kabanata 9, talata 1 hanggang 6, sabi roon, no, na mga taong namumuhay sa kadiliman, yung kanilang mga damit ay tigmak ng dugo, no, dahil sa digmaan. At kung pag-uusapan natin, bakit nga may digmaan? Bakit may away-away? Kasi nga mali ang pagkaunawa ng tao ng kadakilaan. Sapagkat sa daigdig, yung makalupang kadakilaan dapat mas malakas ka sa iba, kaya mo silang lipulin, kaya mo silang wasakin, kaya mong patunayan yung sarili. Sabi ron sa aklat ni Propeta Isaias, ngunit isang sanggol ang isisilang para sa inyo. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, ang tagapayo, no, ang makapangyarihang Diyos. Ngunit isang sanggol. At ito yung pinag-uusapan natin mga kapanalig. Bakit ba ang Diyos na makapangyarihan ay naging maliit na bata? No, para patigilin na
ang digmaan, ang gulo, ang away-away ng tao dahil sa maling pag-unawa ng kadakilaan, no? At ito nga yung napakaganda mga kapanalig, no? At sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, hanggat hindi kayo nagiging tulad ng isang bata, itong batang ito maliit, mababa, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At kung iisipin natin mga kapanalig, bakit maliit? Bakit mababa ang makakapasok sa kaharian ng langit tulad ng isang bata? Balikan natin mga kapanalig yung Ebanghelyo ni San Mateo, no? Kapag binasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, lalo na sa chapter 7, no, makikita natin doon mga kapanalig, no, sabi ni Hesukristo, makitid ang daan patungo sa kaligtasan. Makipot ang pintuan papasok sa kaharian ng kalangitan. Ang ibig sabihin ng makakapasok sa makitid na pintuan at makipot na daan ay isang taong maliit, mababa, kayang yumuko. At ito nga ang tulad ng isang bata, no? At ito yung pagninilayan natin ngayon mga kapanalig, no? Ngunit lilinawin ko lang, no? Yung tulad ng isang bata, hindi ibig sabihin na mag-isip bata, no? Magkaiba po yung katulad ng isang bata at isip bata. Yung isip bata, ang tawag natin dito ay childish, no? Yung tulad ng isang bata, ang tawag natin dito ay childlike, no? Tandaan po natin mga kapanalig, childlike, tulad ng isang bata, childish, isip bata. Ngayon kung pag-uusapan natin sino ba yung isip bata, yung childish, no? Ito yung tao na gusto niya masunod ang gusto niya, no? Nakakita na po kayo ng mga bata na nagwawala, no, kapag hindi na ibigay yung gusto. Nakakita nga ako po isang beses sa SM dito sa malapit sa amin, isang bata naglulupasay dun sa sahig ng SM, inuuntog pa yung ulo ron sa salamin ng isang shop dahil hindi bibilihan ng laruan ng kanyang nanay. No, ngayon para masunod yung kanyang gusto, nagwala-wala roon, nag-iskandalo, no, para pasunurin sa kalooban niya yung kanyang nanay, no? Ito po ang isip bata, no? Isang tao na dapat siya ang masunod, no? Para bang ang lahat ay tungkol sa kanya. Yung mga magulang niya dapat ay ibigay kung ano ang gusto niya. Yung mga tao sa paligid niya, yung mga kaibigan niya dapat sumusunod sa kung ano ang nais niya, no? Ibig sabihin, ito yung taong masyadong nakasentro sa sarili. Ito yung isip bata, no? At kung sa modernong salita, no, pwede nating i-translate yung childish o isip bata na pinagpipilitan palagi yung gusto at gustong makuha yung gusto, no? Ang tawag natin dito sa modernong salita ay spoiled brat, no? Spoiled brat. Ako nga pinagninilayan ko at natatawa ko sapagkat ang spoiled brat, tinanong ko yung isang seminarista, anong pagkaunawa mo sa spoiled? Maluho, sabi niya. Sabi ko hindi. Ang spoiled, no, parang pagkain yan. Pagka yung leftover o yung tirang pagkain, ang tawag natin, the leftover became spoiled. Nabulok, napanis, no, bumaho, umaalingasaw. So ang ibig sabihin ng isang taong isip bata, childish o spoiled brat ay isang taong nabubulok, no? At ito yung pagninilayan natin at iahambing naman natin sa panawagan ng ating Panginoon, larawan ng Senyor Santo Niño, kung paano ang maging tulad ng isang bata, no? Kaya mga panalig, mag-share naman po kayo. Ipadala nyo ang inyong sharing sa ating question reflection. Bakit ang Diyos na makapangyarihan ay naging maliit na bata para sa iyo? Ipadala nyo po sa ating text line sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 21 minuto makalipas sa ikawalo ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan po mga kapanalig, narito na muli tayo sa pagbabalik natin sa ating program Ang Biblia Ngayon. Ang pinagninilayan po natin ay ang Diyos, no, na naging sanggol. At ang tanong po natin, bakit ang Diyos na makapangyarihan ay naging maliit na bata para sa iyo? At sinasabi ko nga po kanina, iba yung isip bata o childish sa tulad ng isang bata. At sino naman po yung tulad ng isang bata? Larawan ng Senyor Santo Niño. Ang tulad ng isang bata na paanyaya sa atin lahat ng Panginoon upang totoong makamit yung kadakilaan, no, sa konsepto ng kalangitan. Ito yung bata, no, na nakahandang sumunod. Yung isip bata, pinapasunod niya yung kanyang mga magulang. Yung tulad ng bata ay sumusunod sa kanyang magulang. Kaya nga, ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo ay Senyor Santo Niño, maliit na bata, sapagkat naparito siya sa daigdig upang sumunod sa kalooban ng kanyang ama. Napakarami pong ulit mga kapanalig sa mga ebanghelyo, lalo na sa ebanghelyo ni San Juan. Inulit-ulit ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, hindi ako naparito upang gawin ang kalooban ko. Naparito ako upang gawin ang kalooban ng amang nagsugo sa akin. Kaya nga, no, minsan, sinasabi nung iba, no, bakit Santo Niño? No, para bang hindi nagmamature ang pananampalataya ng mga Pilipino? Ito yung maraming komento, naririnig nyo rin po ito. No, para bang napakabata, hindi nagmamature. Pero ang larawan po ng Santo Niño ay malalim. Lalo pa nga't huhukayin natin, no, at pag-uusapan, pagninilayan, yung pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Ama. Siya ang totoong anak na bata, may puso ng bata na sumusunod sa kalooban ng Ama. Sapagkat buong buhay niya, mahirap man ang papasukin, siya man ay uusigin, sinunod niya ang kalooban ng Ama na ipahayag yung pag-ibig sa sangkatauhan at yung kaligtasan. No, kaya nga mga kapanalig, kung titignan natin hanggang sa krus, naroon ang Santo Niño, isang anak na sumusunod sa Ama. Sabi niya sa krus, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko o pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Hanggang sa krus mga kapanalig, sa isang mahirap na sitwasyon, alam niya na ang Ama, no, ang nag-akda noon, ang nagtakda noon, siya ay yumuko at sumunod. No? At ito mga kapanalig, ang Senyor Santo Niño. No? Isang Diyos na naging maliit dahil sa pag-ibig sa tao, sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. No, ngayon po mga kapanalig, medyo napaliwanag na natin yon. Pag-usapan naman natin yung isa pang bahagi, no, ng Santo Niño. Ang pinag-uusapan din dito, no, bakit ba kailangang dumating ng ating Panginoong Jesucristo bilang sanggol at maging maliit na bata? Pwede naman siyang dumating na isang makapangyarihang hari, no? Kasi ito ang Mesiyas na hinihintay ng mga Israelita. Makapangyarihang hari, no, kayang gapiin yung kanyang mga kaaway. Malakas. Bakit pa siya dumating na maliit na bata, Santo Niño? Bakit? No? At ito yung katanungan mga kapanalig. No, ngayon, unang-una, tignan muna natin at pagnilayan natin. No? Kapag may sanggol na bagong silang sa pamilya, o may bata, no, kang nakikita, no, na nakangiti, naglalaro, meron sa kailaliman ng ating mga kalooban o puso, yung para bang nare-refresh. No? Pag nakakita tayo ng bata, hindi natin maiiwasan na balikan yung simula ng ating buhay.
Noong simple lang ang lahat, wala pang problema, punong-puno ng buhay yung sense of wonder ng mga bata, no? Lahat ng detalyeng maliliit, napapansin nila at naliligayahan sila sa maliliit na bagay. At ito rin ang dahilan kung bakit ipinadala ang tagapagligtas bilang sanggol at maliit na bata. Gustong tayong ibalik ng Diyos sa pagsisimula ng ating buhay. Ibig sabihin, muling bigyang kahulugan ng ating buhay. Sapagkat ang sangkatauhan ay nawala na yung kahulugan ng buhay dahil sa kasalanan. Isinilang ang sanggol na si Jesus upang sabihin sa atin maaring magsimula. No, masyado na tayong matatanda. Sabi ko nga kasi may mga youth akong kinakausap, mga kapanalig. Youth ha? Sabi ko nga kanina, 110 youth yung kasama namin. Minsan 20 years old. Minsan nga, teenager pa lang. Pero mukhang ang tatanda na. Yung parang, yung laspag na sa buhay, pagod na sa buhay. No, dahil sa maraming kabiguang dinanas at alam na rin natin minsan pagkakamali, kasalanan. No ngayon, napakagandang pagnilayan at sabihin sa napakaraming tao na ang Santo Niño ay larawan ng isang bagong pagsisimula ng buhay. Pinadala ng Diyos ang no? Pangalawa, mga kapanalig, no, kapag may sanggol, di ba? Halimbawa, may sanggol na naglalaro o may batang naglalaro, biglang nadapa. No? Lahat ng tao, matatanda sa paligid, napapatakbo para tulungan yung bata. Lalo na pag umiiyak, lahat gusto siyang amuhin, yakapin. Sapagkat ang isang sanggol o ang isang bata na nasaktan ay may para bang hinihipo sa puso ng tao, sa puso natin. No? At ang tawag dito ay pagmamahal. Kahit napakatigas ng puso, no, ng isang tao, kapag nakita niya yung isang batang nahihirapan, nasa panganib, parang may hinuhukay sa kanyang puso pag-ibig na gustong iligtas at tulungan yung bata. Ipinadala ang ating Panginoong Jesucristo bilang sanggol para buhayin muli itong pag-ibig na ito. Minsan tumitigas na ang puso ng tao. Wala nang iniisip kundi ang kanyang sarili. Ngunit kapag nakakita ang isang tao ng isang bata na nanganganib, minsan bumabalik yung totoong kalikasan ng tao. Kinakalimutan yung sarili para tulungan yung bata. Ngayon yung ikatlo, sabi ko nga na bakit sanggol? Ang sanggol ay hindi mabubuhay, mga kapanalig, kung walang mag-aalaga. Ang ibig sabihin, ang bawat sanggol ay isinisilang at yung sanggol na ito ay nagtitiwala sa mga nag-aalaga sa kanya. Para bang isinilang yung sanggol para ipagkatiwala yung kanyang buhay sa kanyang mga ama at ina, mga kapatid. At kung iisipan din natin, bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang sanggol, dumaan sa pagiging maliit na bata? Sapagkat, ganun din ang dahilan, may tiwala ang Diyos sa atin. May tiwala ang Diyos sa atin na ang kanyang anak ay maaaring lumaki sa daigdig na ito. At sa buhay spiritual, sa pananampalataya natin, sinasabi ito ng mga spiritual fathers ng simbahan na ang pagtanggap natin kay Jesucristo magsisimula sa pagiging maliit. At pinagkakatiwala ng ating Diyos sa langit si Jesucristo sa ating puso, sa ating kaluluwa bilang maliit na sanggol. At ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, ang unti-unting magpapalaki sa sanggol na si Jesus hanggang ang sanggol na si Jesus ay maging ganap sa buhay natin. Sabi nga ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay kung hindi ang aking Panginoong Jesucristo ang nabubuhay sa akin. Napakaganda, mga kapanalig. Kung pagninilayan natin, napakalalim ng kapistahan ng Santo Niño. Marami pang pwedeng sabihin pero gusto ko na lang ibigay yung huling pagninilay. Bakit hindi makapangyarihang hari? May dalang espada, mandirigma, kayang gapiin yung mga kaaway. Ang ibig sabihin, ipinadala ng ating Panginoong Diyos sa langit ang ating Panginoong Jesucristo bilang maliit na sanggol at hindi mandirigma na may dalang espada dahil hindi naman tayo kaaway ng Diyos. Kung kaaway tayo ng Diyos, ipapadala niya yung anak niyang makapangyarihan, malakas para lupigin ang sangkatauhan, tayong lahat dahil sa ating mga kamalian, kadiliman at kasalanan. Ngunit hindi nga tayo kalaban at kaaway ng Diyos. Ipinadala niya ang kanyang anak, sinabi ko nga kanina, para buhayin yung pag-ibig sa atin. Para
muli tayong kausapin para magsimulang muli. At higit sa lahat, hindi para lupigin tayo. Kanina nga sinasabi ko, di ba? Ang Santo Niño, ang kaganapan nito ay sa krus. Nung ipinagkatiwala lahat ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay sa Ama. Ibig sabihin, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo bilang sanggol na hubad. Ipinako sa krus bilang Diyos na hubad. Hindi para lupigin tayo. Ang katotohanan nga, siya ang nagapi, siya ang nalupig. Ngunit mga kapatid, hindi malungkot ito sapagkat ang totoong nalupig ay yung totoong kaaway ng Diyos, hindi tayo. No? Ang totoong kaaway ng Diyos ay ang dyablo, ang kasalanan, at ang konsekwensya ng kasalanan ay kamatayan. Isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, naging banal na Santo Niño, ipinako sa krus para lupigin yung totoong kaaway ng tao. Yung totoong kaaway ng tao ang nagdala sa tao sa kapalaluan, doon sa maling pagkaunawa ng kadakilaan. No? Kaya nga mga kapatid, kapanalig, no? Napakagandang pagnilayan na ipinapakita sa atin ng larawan ng Santo Niño, yung lalim ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya nga mga kapanalig, sana po mag-share na kayo rito sa ating pinag-uusapan dahil totoo sa ating pag-uusap ay napakalalim pala ng kaugnayan. No? Bakit ang Diyos na makapangyarihan ay naging maliit na bata para sa iyo? Parang gusto tayong tanungin ng ating Panginoong Jesucristo, naranasan mo ba itong pag-ibig na ito? Naranasan mo ba na ang sanggol na si Jesus ay isang regalo? Hindi lamang magdadala ng mga material na biyaya sa buhay. Kasi minsan, ito yung nagiging problema. No? Yung Santo Niño, para pampaswerte lang, para magkaroon ng mga material na biyaya sa buhay. Hindi sa araw na ito, kapistahan ng Santo Niño, makita natin yung totoong biyaya. No? Nadala net ating Panginoon na mahina, naging maliit, naging hubad na sanggol para sa atin. Mga panal, ayun po, may basahin ako rito, isang si Elbet. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam ba ninyo ang mga simbolismo sa imahe ng Batang Jesus o Santo Niño? Ito ay ang krus at mundo, korona, setro, damit na puti, at ang pulang kapa. Ang krus sa ibabaw ng mundo ay simbolo na ang Batang Jesus ay magtatagumpay sa sanlibutan. Isang paanyaya na huwag tayong mabalisa sa mundo, sapagkat hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Sumunod tayo sa kanyang krus at hindi tayo mapapahamak. Ang krus na nasa ibabaw ng mundo ay simbolo ng kaligtasan ng mundo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Ang korona ay simbolo na ang Batang Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang mananakop na inilahad ng mga propeta. Ang korona ay simbolo ng pagkahari ni Jesus sa sangkatauhan. Ang setro ay simbolo na ang Batang Jesus ay ang makapangyarihang Diyos na inilahad ng banal na kasulatan. Ang setro ay sumisimbolo ng imperial na otoridad ni Jesus sa sansinukob. Ang damit na kulay puti ay simbolo na ang Batang Jesus ay dalisay. Siya ang Diyos na nagkatawang tao sa naisaad ng mga propeta. Ang damit na puti ay simbolo ng kalinisan, kabanalan, at muling pagkabuhay. Ang pulang kapa ay simbolo na ang Batang Jesus ay ang walang bahid dungis na kordero na mag-aalay ng kanyang buhay para sa lahat. Ang pulang kapa ay sumisimbolo ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light
Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan po mga kapanalig, nagbabalik tayo sa huling segment no, ng ating programang Ang Biblia Ngayon. Pasensya na po kayo, medyo nagkaroon ng glitches no, sa aking internet. No. Kanina po ay binabasa ko na lamang sana po yung mga mensahe. No. Pagpapatuloy ko po ang pagbabasa. No, ang ating kapanalig na si Mrs. Elizabeth Marsan, sabi niya, please pray for Elizabeth Marsan and families. No. Praying for you too. Salamat po sa pananalangin ninyo. Ang sabi naman po ng ating kapanalig na si Ofi of Bukawe, sabi niya ay Viva Pete, Senyor Santo Niño, Happy Feast Day, Viva. May I learn to imitate your virtues and entrust ourselves to the Father with unwavering faith, joy, hope, and love to others. Amen. Kapanalig Ofi Bukawe of Bukawe, maraming salamat po. Ang ating kapanalig naman na si 7840, ang sabi niya, bakit ba naging ang makapangyarihang Diyos ay naging maliit na sanggol? Ang sagot niya, upang sumunod sa kagustuhan ng Ama na iligtas ako sa pamamagitan ng pagpasok niya sa krus. No? Napakalalim po no, ng pagbabahagi no, ng ating kapanalig na si kapanalig 7840. No? Ngayon naman po, ang sabi naman ng ating kapanalig na si Sister Chris, no? CRS, ang Diyos ay naging bata para ituro sa tao kung paano ang maging banal. No? Napakaganda po, paano raw ang maging banal. No? Paano ang maging banal at tunay na anak ng Diyos. At totoo naman po ito mga kapanalig. No? Ito po ang kahulugan no? Kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay naging maliit na sanggol o maliit na bata, no? Upang ibalik tayo sa totoo nating kalikasan, no? Tayo kasi mga kapanalig ay mga anak ng Diyos, no? Ang ibig sabihin, naging maliit siyang bata, naging anak ng tao upang tayo ay maibalik, no? Doon sa nawala dahil sa kasalanan din ng sangkatauhan bilang mga anak ng Diyos, no? Dito naman po sa ating Facebook comment section, sabi po ng ating kapanalig na si Lina Mercene that she is watching. Sabi naman po ng ating kapanalig na si Nicolay M. Luceños, good evening Father Ado, God bless po. Thanks. Sabi naman po ng ating kapanalig na Sister Lululim, good evening po Father Adonis, God be with us always, God bless po. Good evening po sa lahat. A happy feast of Santo Niño. Let's be humble just like a child. No, napakaliit, napakaiksing paliwanag po at napakagandang mensahe. Let's be humble just like a child. No. Andito rin po bumabati ang ating kapanalig na si Chug Junior Mutok, ang ating kapanalig na si Joy Martinez Dueñas, ang kanyang pagbabahagi naman po. Sinabi niya, marahil po ay kinailangan ni Jesus na maging bata, isang nilalang na walang halaga sa mata ng lipunan, upang sa pamagitan nito ay maranasan natin na bahagi ng buhay ang rejection. Ang pakiramdam na parang walang kwenta. Ngunit lubos na minamahal ng Diyos sa pakikiisa sa katulad na halimbawa na kanyang pinagdaanan. Napakalalim po. Salamat kapanalig Joy Dueñas. Sabi naman ng ating kapanalig na si Francis Sangalogo, sabi niya, good evening po Father. Please pray for healing of Bernice Kedra. May cancer po siya. Salamat po. Ipanalangin po natin si kapanalig Bernice. Sabi naman po ng ating kapanalig na si Aurea Ramos Arsena, ang Santo Niño ay Panginoong Jesucristo noong bata pa siya. Andito rin po bumabati ang ating kapanalig na si Evelyn Jorge, ang ating kapanalig na si Remles Chow. Sabi niya, watching from Malabon, hoping na maging katulad ulit ako ng isang bata na laging umaasa at naniniwala sa kanyang mga magulang. Sa atin ay laging umaasa sa katapatan ng Diyos. Good evening po. Ayun po, no? Maging mga anak ng Diyos, umasa sa katapatan ng Diyos. Ang ating kapanalig na si Marisa Ferrer ay bumabati rin po. Sabi niya, Happy Sunday po. Good evening po sa lahat at salamat po, no? Ngayon dito po sa ating istasyon, meron pa pong nagpadala po, no, ng kanyang reflection ang ating kapanalig na si Joey Fajardo. Sabi niya,
katangian ng bata na dapat nating taglayin. C. Ito po yung parang ginawa niyang acronym yung child. C-H-I-L-D. Sabi niya, C, cheerful. H, honest. I, innocent. L, loyal. D, dependent. No? Napakaganda po nung child, no? Meaning ng ating kapanalig na si Joey Fajardo. Maraming salamat po, kapanalig Joey Fajardo, no? Ngayon po mga kapanalig, baka meron pa pong gustong magbahagi sa inyo, no, dito sa ating katanungan, bakit ba naging maliit na bata ang Panginoon para sa inyo, para sa atin, no? Ngayon po mga kapanalig, ito na po yung parang binibigyan diin natin, no? Katulad po nung isang kapanalig natin na nagsabi, no, si Sister CRS, no? Ang mission po ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya naging isang maliit na sanggol, naging bata, naging anak, no, para ipagpanumbalik tayo doon sa totoo nating kalikasan, no? Lahat tayo ay naging mga anak ng Diyos, no? Inangking anak ng Diyos o inampong anak ng Diyos, no, sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito para sa atin, no? Upang ibalik tayo lahat sa yakap ng Ama, no? So mga kapanalig, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, no? Sapagkat ang dumating ay hindi isang hukom, ang dumating ay hindi isang manlulupig, no? Ang dumating ay hindi isang maghihiganti, ang dumating ay hindi isang magpaparusa, no? Ang dumating para sa atin, no, ay isang maliit na sanggol, maliit na bata, no? Para buhayin muli sa ating mga gunita, sa ating kalooban, yung napakalalim na pag-ibig ng Diyos. At tandaan po natin, ito ang misteryo ng langit, no? Kadalasan ay baligtad sa kaisipan ng mundo. Ang totoong kadakilaan ay hindi dahil tayo ay may narating, tayo ay makapangyarihan, tayo ay tanyag, tayo ay may na maraming nagawa, no? Ang totoong kadakilaan po ay yung nakayuko, may kababaan ng loob sapagkat sumusunod sa Ama, no? Ngayon po, sabi po ng ating kapanalig na si Ralph Vincent Beato, regards from Antique, Viva Pit Senior, no? Nako, sa Antique po, marami pong nagdiriwang dyan, no? Sabi po naman ng ating kapanalig Caridad Valondo, watching from Gagalangin. Kapanalig Miles Reyes, sabi niya, good evening po Father Ado, pasasalamat po at napasama po kami sa commissioning kahapon po from San Felipe Neri. Opo, napakaganda po ng pagdiriwang natin kasama ang ating cardinal, no? Sabi naman po ng ating kapanalig na si Syra Jean Espenida, watching from Manila, no? Napakarami pong nagpapadala ng kanilang pagbati para sa atin, no? Salamat po mga kapanalig sa inyong patuloy, no, na pakikipagnilay sa amin, no, ng salita ng Diyos. At sana po sa tulong din po ninyo, no, ay maipalaganap natin ang salita ng Diyos, no? At isa pong paraan ay kapag sumusubaybay po tayo ng mga ganitong programa dito sa Veritas 846, no, pwede po natin gamitin yung ating mga social media account, no, para ipalagana po, ipadala yung mga mensahe rito, yung mga pinag-uusapan, no, na totoo namang pwedeng pagkuhanan ng liwanag, na pagkuhanan ng lakas, no. Kaya po mga kapanalig, sana po sa mga darating na araw, sa mga susunod na linggo, wag niyo naman pong kalilimutan, no, na samahan muli kami tuwing alas 8 po ng gabi, no, dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon, dito sa Veritas 846, no. Ngayon po, sabi po rito ng ating kapanalig, no, na si kapanalig Seni ng San Sebastian Charismatic sa Manila, sabi niya, ipinapaalala lang po sa atin, tumulad tayo sa mga bata na ang meaning ay magpakumbaba, walang mali siya at mapagmahal sa ating mga magulang. Ayun po, tama po. Ang isang bata po, no, ay sumusunod sa kanyang mga magulang hindi dahil natatakot siya, no, kung hindi dahil nagmamahal siya, no. Salamat po, no. Ngayon po mga kapanalig, kailangan na po nating magpasalamat. Gusto pa po sana natin mas mahaba ang gabi para mas marami pa po tayong mapag-usapan, no. Ngunit ganun pa man po, palagay ko sapat na yung ating napag-usapan at naway baunin natin ang mga salitang ito ng Diyos, ang mensahe ng ating Panginoon, no, sa darating na buong linggo. At magkikita-kita po tayo, no, sa susunod na linggo, no? Ngayon po magpasalamat po tayo sa ating mga co-pilot sa ating studio, ang ating pong PA kapanalig Jan Gutierrez at ating pong tech
na si Miguel Serrano. Salamat po mga kapanalig. At sa inyong lahat po mga kapanalig na walang sawa at patuloy nagpapadala ng inyong panalangin, ng inyong mga pagbati, ng inyong suporta, ng inyong mga mensahe, ng inyong mga reflection na totoong nakakatulong sa napakaraming tao. Maraming salamat po. At sana po ay magkikita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Ngayon po, mag-alay po tayo ng panghuling panalangin bilang pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo, ang Senyor Santo Niño. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat Diyos naming Ama sa pagpabadala mo ng iyong minamahal na anak, ang iyong bugtong na anak. Kapagkat iniibig mo ang sanlibutan, kaya ipinadala mo bilang isang maliit na sanggol, isang maliit na bata, payak, may kababaan ng loob, puno ng pag-asa at puno ng buhay upang iyong ipahayag sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob mo sa aming lahat upang kami rin ay ituring mong mga anak. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamagitan ng aming minamahal na Santo Niño, ang aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang katotohanan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web.